Nanindigan po ang palasyo na may standing order ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na arestuhin na po si Senator Bato de la Rosa. Kasunod ng mga kumalat na usap-usapang na aresto na daw ang senador. Ayon po kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nagpapatuloy ang operasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kaugnay nga po ng paghahanap kay de la Rosa. Kasabay po niyan, iniutos na rin ni PCO Secretary Dave Gomez sa Anti-Fake News Desk na tignan yung mga nagpapakalat ng fake news, lalo na po yung tungkol sa pagkakaaresto daw kay De La Rosa. Sisilipin kung malisyoso ito at kung ano ang kasong pwedeng isampa sa mga nagpakalat ng maling impormasyon. Una nang sinabi ng palasyo na diversionary tactics lamang ang balita kay Senator Bato para malihis ang atensyon ng publiko sa impeachment trial. Pero pumalag po dyan si Vice President Sara Duterte. Inaaral pa po kung ano yung mga naipakalat, kung paano naipakalat, at ano yung mga mensahe. Yan po ay bubusisiin muna. Hindi po ito tutulugan ng gobyerno. Lahat po ngayon ng fake news, hindi man ito, talagang pinatututukan na po ng PCO. Napaka-klaro naman yung bending the law dyan sa impeachment na yan, simula pa sa House of Representatives hanggang sa pagkakaroon ng dalawang tao na nakaupo doon sa, ano man tawag dyan, stage or rostrum or elevated platform. Hindi na kailangan guluhin ang impeachment dahil magulo na siya sa bending the law. Yan nga po ang sunurang tinig ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro at ni Vice President Sara Duterte. Samantala, pinag-aaralan naman po ng prosekusyon ang pag-imbita ng isang eksperto na maaari pong magpaliwanag o kaya magbigay linaw sa senator judges ukol sa legal na interpretasyon ng mga inilalahad ng kanilang mga testigo. Yan ngay para maiwasan ang tila pag-dismiss ng mga senador sa ilang salaysay ng mga testigo na salungat sa kanilang posisyon. Isa ho yun sa mga options. But kailangan ko lang din hong i-emphasize yung naging tugon ni Tony Wamil sa mga ganyang tanong. Na sinasabi ho niya, madami, sa mga ganyang klaseng tanong, dami pinupunto ho niya. Actually, hindi ko to opinion, maliwanag ito na nakalagay dun sa batas, dito sa panuntunan sa paggamit ng confidential funds. Yan nga po ang tinig ni House Prosecution Legal Panel Spokesman Attorney Benjamin Tolosa. Samantala, nanindigan din po ang prosekusyon na malinaw na naipaliwanag ng kanilang testigo na si COA Auditor Roderick Wamil na ang Head of Agency ang accountable officer sa mga cash advance sa OVP at sa DepEd. Kasunod po ito ng naging sagutan ni Wamil at Senator Judge Amy Marcos sa trial sa kung sino nga po ang may pananagutan kaugnay sa confidential funds. Ayon kay House Prosecution Legal Panel Spokesman Attorney Benjamin Tolosa, nirerespeto nila ang kapangyarihan ng Senator Judges na magtanong ng clarificatory questions. Pero nanindigan po sila ni Vice President Sara Duterte. O nanindigan po sila na si Vice President Sara Duterte ang may pananagutan kung paano ginasta ang Confi funds dahil siya po ang pinuno ng OVP at ng DepEd noon. Ang sagot dyan nandoon sa Joint Circular 2015-01 na nakalagay dyan, the head of the agency is the primary officer who is accountable for this confidential funds. At nakalagay doon, the accountable officer should directly, or the head of agency should directly supervise the use of these funds. At the head of agency should ensure the agency's compliance with the liquidation process of confidential funds. Yan nga po ang tinig ni House Prosecution Legal Panel Spokesman Attorney Benjamin Tolosa. Samantala, giniit po ng kampo ni VP Sara na hindi pa pinalang notice of disallowance na inisyu ng COA laban po sa paggasta ng bise sa kanyang confidential funds. Aabot sa 448 million pesos ang ipinababalik na pondo ng COA sa OVP. Pero ayon po sa kampo ng bise, nakabinbin pa ang apela nila sa COA at po pwede pa itong maiakyat sa Korte Suprema. You could still question those matters before the Supreme Court. It's the Supreme Court that will decide with finality whether tama po ba yung disbursement or whether documented po ba yung disbursement. Yan nga po ang tinig ni Attorney Justin Nicole Golar, Deputy Spokesman ng Defense Team ng Vice Presidente.
Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.